Kamusta mga kabayan? Ako nga pala si Uno. At ako naman si Juan, kasama ang aming team at ngayon kami nasa Baguio! Kilala ang Baguio City bilang summer capital ng Philippines at City of Pines. Ito ay dahil sa mga puno ng pino na mahahanap lang dito sa Baguio. At tinagurian itong summer capital dahil sa masarap na lamig na hangin na dito lang sa Pilipinas mararanasan. Malalim ang kasaysayan ng Baguio mula sa pagsakop ng mga Kastila, Amerikano at Hapon hanggang sa mga nangyayaring malalaking makasaysayang mga pangyayari gaya ng mga natural na kalamidad. Ang Baguio ay may maraming mga lugar at kwento na alam ng mga lokal na nakakaintriga sa mga turistang pumupunta dito. Nagugat ang mga sikat na pasyalan dito sa Baguio mula sa mga kwento at makasaysayang pangyayari na nakakaaliw, nakakatakot at nagpapaalala sa mga trahedyang naganap sa mga lugar na ito. Mabuhay! Ano nga bang gagawin natin dito sa Baguio? Pupuntahan namin ang mga kilala at kinakatakutang lugar dito sa Baguio City. At syempre, kasama namin ang mga kaibigan namin. Sisimulan namin sa The Mansion at tatapusin namin sa Diplomat Hotel. Kukwentuhan din namin kayo tungkol sa mga paglalakbay namin. Kaya naman, samahan nyo kami upang tunghayan ang mga makakatakot at nakakakilabot na mga pangyayari dito sa mga lugar na aming pupuntahan. Bye! At yun na nga, ngayon nandito kami sa The Mansion kasama si Cass. Siya ang aming taga-record. Cass, pakita mo nga ang The Mansion. Ang The Mansion ay nagawa para sa mga gobernador general noong sinakop tayo ng mga Amerikano. Dinisenyo ito ni Arkitekto Daniel Burnham. Siya rin ang responsable sa pagpaplano ng urbano ng Baguio at ng Maynila noon. Ang gumawa naman ng mansyon ay sila Gobernador General William Cameron Forbes at Arkitekto William E. Parsons. Si Forbes ang nagpangalan ng The Mansion. Hindi tayo maaaring kumuha ng video sa loob, kaya Sikat ang The Mansion dahil sa arkitektura nito at dahil na rin na malapit ito sa Wright Park na sikat din na pasyalan ng mga turista dito sa Baguio dahil sa mga kabayo na pwede dito masakyan. At ngayon, nandito naman tayo para sa ating unang paranormal hotspot. Alam nyo ba, nakilala ang Teachers Camp bilang isang nakakakilabot na lugar dito sa Baguio? Dahil ito sa mga nakikita ng mga turista at bisita dito ng mga multo. Pero, bago ang lahat, alam nyo ba na ang Teachers Camp ay dating Teachers Camp? Ginawa ito para sa mga gurong Amerikano o Thomasites at ngayon aktibo pa rin ang lugar na ito para sa mga magbabakasyon at mag-aaral. Pero bakit nga ba ito tinatawag na paranormal hotspot? Alam muna natin yung kaibigan natin taga Baguio. Oo nga. Yun nga, James. Pwede ba naming malaman kung ano yung kwento dito sa Teachers Camp na to? Halos lahat naman kwento dito sa Teachers Camp. Parang white lady lang. Yung white lady na hindi siya umaalis, lagi siya naglilibot. Tapos parang sa gabi, kapag natutulog na lahat, nagpapakita daw at nagpaparamdam. Kaya, yeah, mga ganun-ganun na lang. Sa totoo, mas marami pang kwento dito. Sa totoo. Pero, yun nga, hindi naman kasi lahat nakakaranas hindi na naman ganun kakatakot. White lady lang. Sayang nga no, hindi tayo makatulog dito para maranasan kung totoo. Ito na ang ikalawang araw ng ating paglalakbay. Nandito tayo ngayon sa Dominican Hill. Dito rin sa Dominican Hill matatagpuan ang isa sa pinaka-nakakakilabot na lugar dito sa Baguio, ang Diplomat Hotel. Tinatawag itong Baguio City Heritage Center. Ben, takot ka? Mali. Baguio City Heritage Hill at Natural Park. Pero mas kilala ito bilang Diplomat Hotel. Alam nyo ba na ipinagawa ito ng mga Amerikano at Kastilang pari ng Dominican Order noong 1911? Nagsilbi rin itong tuluyan nila sa tuwing nagbabakasyon sila dito sa Baguio. Si Padre Roque Roaño ang nagsilbing arkitekto dito sa pagpapatayo ng Diplomat Hotel. At siya rin ang nagpatayo sa UST Main Building. Alam nyo ba yon? Kaya kung mapapansin nyo, parang pareha siya sa struktura ng mga building sa UST. Ngunit, ano kayang rason ba't sila natatakot dito? Noong ikalawang digmaang pandaigdig,
Maraming sibilyan ang tumakbo rito upang magtago mula sa mga Hapones. Ngunit, hindi rin nagtagal, ito'y napasamay rin ng Japanese Imperial Army at ginawang punong himpilan. At ayon sa mga kwento ng mga mananaysay at mga lokal, dito raw naganap ang mga brutal na gawain ng Kempetay. At noong taong 1945, binomba ng mga Amerikano ang lugar, habang ang mga sundalong Hapon ay nagpapakamatay sa loob. Kaya hanggang ngayon, ang ilang bahagi ng gusaling ito ay nananatiling sira. Simbolo raw ng kadiliman ng nakaraan. Sa pangyayaring ito, nagsimula ang mga kababalaghan sa Diplomat Hotel. Ilan sa mga ito, ang mga animoy nagpapakita ng mga sundalong Hapones. Sa pasilyo, pati na rin ang mga bugot na madre na natatanaw sa mga bintana. At ang pinakasikat na namataan dito ay sa oras na kumukuha ka raw ng litrato sa loob ng hotel, mayroong mamamataang pawang isang anyo na nakatayo, nakasilip sa bintana, at nakatingin sa kamera ng kung sino man ang kumukuha nito. Para naman par, Ano noong ba? April 2022, nirenovate tong Diplomat Hotel. Bakit daw? Hindi ko nga rin alam eh. Oh. Pero, simula nun, marami na ulit pumasyal kasi binukas siya sa publiko. Ah. Pero, habang tumatagal daw, marami na daw nagpaparamdam. Yun lang. Kaya nga eh. Tingnan mo sa taas, meron. Wala na, Par. umalis na siya. Huwag mo naman ako tinatakot. Mamaya, di na tayo makaalis dito sa lugar eh. Di na natin matuloy yung pupunta nating ibang lugar. Tama na yan, tara na! Tara na nga. Gumagala rin ako dito. Dora! Ngayon, naririto kami ni Kimi at ang aming grupo sa PMA. Kami muna ni Dora ang magpapatuloy sa pagbidyo sapagkat magpapahinga muna sina Uno at si Juan. Simulan mo na, Dora. Ito na. Ito na ang huling lugar sa aming listahan. Ang institusyong puno ng tapang, tradisyon at syempre pati na ang mga kwentong nakakakilabot, ang Philippine Military Academy. Ang Philippine Military Academy o mas kilala bilang PMA ay ang pinakamatandang institusyon na pangmilitarya sa buong Pilipinas. Oh, sige. Ganyan kayo! Sige kayo na lang! Okay, game. Grabe naman ang katatakutan dito, Hana. Nga naman, Elsa. Nagsimula ang PMA noong 1988 noong panahon ng mga revolusyonaryo. Itinatag ang Akademyang Militar upang sanayin ang mga opisyal ng unang Republika ng Pilipinas. Noong 1905, dumating ang mga Amerikano para buuin ang Philippine Constabulary Academy upang maging basihan ng modernong PMA. Noong si Pangulong Manuel L. Quezon ang namumuno sa bansa taong 1936, ipinanganak ang Philippine Military Academy na kilala ngayon at ito ay pinattern sa US Military Academy sa West Point. At noong taong 1947 naman, lumipat ang PMA sa kasalukuyang lokasyon nito sa Fort del Pilar, Baguio City, na ipinangalanan sa bayaning si Gregorio del Pilar. At mula noon, naging sentro na ng disiplina, pamumuno at serbisyo ang PMA. At may nag-iisang kataga, katapangan, karangalan, katapatan. May kwento rin ng Faceless Cadet. Ito ay nagsimula noong dekada 60. May kumakatok daw sa opisina ng isang opisyal kapag walang kliyente. Animoy isang kadete dahil sa tuwid na tindig at postura nito. Ngunit wala siyang mukha. Ang huli ay ang mga kwento ng pawang mga nakatataas o upperclassmen kung tawagin na nagmamarcha rito sa parade ground ng PMA. Tuwid ang hanay, maayos ang postura, at sabay-sabay ang pagtaas at pagbaba ng kanilang mga paa. Ngunit, sa oras na lapitan mo sila, mawawala sila kasabay ng pagdami ng hamog sa lugar na kanilang kinalalagyan. At yun na nga, kababayan, doon na nagtatapos ang ating paglalakbay. Gusto na rin namin umuwi dahil giniginaw na kami ng sobra. Makasata ako. Basta. Gusto namin magpasalamat sa inyo sa panonood at hanggang sa uli, ito ang One on one!